my beloved Boss Mike Cervera. Ganito ang muka, ano? Ay, nako, nawala, Boss Mike, tanggalin mo isa. Ganyan ho ang itsura ng nabasted ni Pangulong Bongbong. Ito ngayon ang itsura ni Sara Duterte. Jomar Villanueva. Oh. Yan ho ngayon ang itsura ni Sara Duterte nung binasted, dinedma, hindi pinansin yung pakiusap ni Sara. Biruin ninyo mga kababayan, ano, M. Gillian, ano? MJ Gillian. Oh. Nick Candido, Jojo Chavez, ano? Paring Joby, oh. Geraldine, oh. Nako, mga kababayan. Oh, ganyan lang itsura ngayon eh, busted eh. Bakit? Hindi ho pinansin. Oh, ayon sa ating bubwit na kulay pink. Mga kababayan eh, una na nga na nakiusap o humingi ng closed door meeting with the president. Ito hong vice president na bangag, ano? Mga kababayan, abay naghintay din ng matagal. Halos ho, ang sagot eh isang araw. Mga kababayan, isang araw ho na inintay ang sagot ng Pangulong Bongbong nito hong nasa litratong ito. Kilalang kilala nyo naman kung sino yan, ano? Mga kababayan ko eh, ayon sa ating bugwit na kulay pink, dinedma mga kababayan ni Pangulo. Hindi daw pinansin talaga. Oo, ang tanong nga daw kasi, kahit pa sabihin daw ni First Lady na pagbigyan mo na, malay mo naman, magkaayos na kayo. Di ba mga kababayan? Pagbigyan mo na, malay mo naman, magkaayos na kayo para tumahimik na tayo. Sabi mga kababayan, masakit talaga yun. Masakit talaga yun. Ang ilitontalan. Hinalimbawa ko na nga yung sarili ko eh. Tulad ko, ganito, di ba? Banat tayo ng banat sa bangag na to. Yan, bangag na yan. Tapos sa isang araw, makikita nyo ko, kasama ko siya at katabi ko pa sa hapagkainan o pagkahapunan. Anong mararamdaman ninyo? Bigla kong kasama itong hayop na to. Sige nga ho, ano ang mararamdaman ninyo? Sabi rito, Boss Mike, batiin mo po asawa ko. Pinapanood ka, Nestor Corpus, pangalan niya. Shoutout po kay Boss Amo Panginoon, Nestor Corpus. Opo ha. I-ready nyo na ho yung inyong kape. sa kakapanood dito sa amin ha. Yan. Di ba no? Teresita Tan, ha? Ano sabi rito? Hindi dapat pagbigyan isang traidor. Ayun. Nga ni. Di ba? Traidor nga ni. Sherlock, anong gagawin ng Pangulo dyan? Talagang ganun. Gemma Garais. Hindi po pwedeng pagbigyan kahit pa ang First Lady pa ang nagsabi na pagbigyan mo na, kausapin mo na, sabi ng Pangulo daw ang daming binitawang salita. Di ba? PBBM lang malakas. Lorna P. Argate. Sabi ng Pangulo daw, ang dami ng binitawang salita. Tara Bruce. Pragi. Di ba? Ano yun? Pragi and ano yun? Norway. Jerby, kahit sino naman di ba? Sa dami na ho ng binitawang salita nito na pati yung tatay, si Apo Lakay, dinamay niya. Ipapatapon niya raw sa West Philippine Sea. Ganun yung pinagsasabi na itong bruhan na ito Sige nga ho.
Ngayon, dahil nga ho dito kay Sara Duterte, napakaraming ano nito eh. Ngayong kinakaharap na problema. Ano po? Alam niyo yan, maraming kinakaharap na problema ngayon. Ito hong si Sara Duterte. Tapos ngayon maiisip niya ang kanyang savior ang Pangulong Bongbong Marcos pa rin pala. 'Di ba? SP Atienza. Dapat sana agtiwala. Yun na nga. Amalia Hiyaw. Hindi hinyan nila si BBM hiniya. Hiniya nila si BBM in public. Dapat in public din makipag-usap si Sara. Kaya di ba Kate Enriquez Rosenda Lina, New Manila Walks. Kailanman ang ahas ay ahas, ang traidor ay traidor. Di magiging bida at baliw ay si Sara sira. Mahirap nang bumalik sa tamang katinuan. Ayun na nga Di ba? Dadoy maranan mahirap talaga. Ngayon, eto mga kababayan. Problemado ho ngayon ito pakinggan nyo ho ito. Nasaan na yan? Ano yan? Eto na. Ng umaga, ang dating aktor na si Mali. Ito. Po ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court na magkaroon ng oral arguments sa hiling nitong ibasura ang reklamong grave threats na inihain ng Department of Justice. Giit nila, hindi maaaring kasuhan ng pangalawang pangulo o sino mang impeachable official habang nakaupo ito sa pwesto. Kita nyo mga kababayan ko? Isa to sa problema niya dahil i-issuean na ho to ng warrant of arrest. Dapat ho ito makukulong na ho ito Si Sara Duterte, pakinggan ho natin ulit. Hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court na magkaroon ng oral arguments sa hiling nitong ibasura ang reklamong grave threats na inihain ng Department of Justice. Kita nyo, pinapabasura niya yun. Isa tong problema kasi anytime po ito ay pwede na hong damputin Giit nila, hindi maaaring kasuhan ng pangalawang pangulo o sino mang impeachable official habang nakaupo ito sa pwesto. Tignan natin, Tignan natin. Gusto mo kasi, lahat ng gusto mo, gawin mo Di ba, Nandiyan ba si Evangeline Camilosa na nagtaksil na? Tignan nyo mga kababayan, ano yan? Nilen Luciano. Nick Candido. Kung anong gusto niya, dapat yun na masunod. Sa aming pananaw kasi, yung ating Vice Presidente ay isang impeachable officer. At yun yung pananaw ninyo. Paglaban nyo yun. Ang problema kasi, mga kababayan ko, eto pong ginawang paghahabla ng DOJ, mga kababayan, dito kay Sara Duterteng bangag, kanilang kampo galing yun Anong sabi nila? Sige, idemanda nyo na lang. Idemanda nyo si Sara Duterteng bangag. Ngayon mga kababayan yung suggestion na yon galing po sa kampo ni Sara Duterteng bangag. Ngayon nakita ng DOJ, pwede nga naman palang idemanda ito. Pwede naman palang kasuhan ito, Ermac. Di ba? Ginawa nga. Kinasuhan nga. Ngayon tignan nyo. Yung suggestion nila mismo, kinokontra. Kinokontra nila. Sila rin naman ang nagsabi na idemanda na lang daw. Isa pa yan, I want a bloodbath. Kanino ba galing yung I want a bloodbath? Di ba kay Sara Duterte? Galing ba sa atin yung bloodbath na yan? Ano nangyari sa bloodbath? Natuloy ba? Di ba panay ang tago ni Sara sa likuran ng mga
abogado niya na pinagtatawanan sa social media. Ay nako. Mga kababayan, pagkakaisipin yung maigi ha. Dahil minsan nakakalimutan ng marami. Oh. Ay di ba? Sabi niya bloodbath. Oh. Lahat na sinasabi nila eh. Sila na rin ang kumukontra. Hinahanap ng taong bayan yung bloodbath na kinabiliban din ng mga DDS yan noon. Yan na si Sara Duterte namin. Bloodbath kung bloodbath na. Oh. Di ba no? Huwag ka nang magpaliwanag, Ate Evangeline. Di ba mga kababayan? Nako! Oh. Sabi ko nga sa inyo, lahat yan ay sa bunganga nila galing. Ngayon, ang nangyayari, hindi nangyari ang mga salita nila at talagang gigil nila noon na akala mo talaga totoong-totoo sila. Di ba mga kababayan ko? Oh. Diba mga kababayan ngayon, nakita ninyo si Sara Duterte hindi naman tinupad yung kanyang mga panggigigil na sinasabi na I want a bloodbath talaga. Yun eh. Ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, ayun, nagtatago sa likuran ng mga abogado niya na pag pinagtatawanan saan? Sa social media. Di ba't nakakahiya? Di ba? Nakakahiya mga kababayan. Sobrang nakakahiya yun. Hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court na magkaroon ng oral arguments sa hiling nitong ibasura ang reklamong grave threats na Pepe, hiningi pa nga niya na wag daw munang iserve yung warrant of arrest eh. Yan. Kayo na ho bahala dyan, mga kababayan ko ha. Maliwanag ho yan. Naku! Ewan ko na lang. Kita nyo? Sino ho magtitiwala pa rito sa itsurang ito, mga kababayan ko? Ang mga magtitiwala na lang ho sa ganitong sa ganitong itsura, yung mga tao na mahihina yung pangunawa, yung mga taong mangmang, mga bobo, mga idiot. Mga kababayan? Yung talagang hindi na nila maunawaan, basta na lang, gusto lang namin si Sara, wala na. Wala nang kasunod yun. Gusto namin si Sara, wala nang kasunod yun. Diba? Baka sabihin nila, Boss Mike, kasi kaya namin gusto si Sara eh. Nandiyan kasi sila Maharlika eh. Nandiyan sila Banat Bay at saka yung mga maniniyot na kasama ni Banat Bay eh. Sabi nila kasi magaling si Sara eh. 'Di ba? Naniniwala kayo sa mga yan, mga bayaran yan. Si Maharlika, bayaran. Yaang sila Banat Bay, bayaran. Sino pa ba? Siyempre, dahil binabayaran yung mga yan, kahit mali na, kahit alam na nilang mali, 'di ba? Hindi nila kayang iwanan. 'Di ba? Parang kanta lang yan eh. Alam kong mali na. Alam kong mali na. Pero di ko kayang bumitaw kasi malaki bayad eh. 'Di ba? Nakuha nyo. Kayo, wala naman kayong natatanggap. Yun lang. Kasi nga kayo, mahina yung pangunawa ninyo. Di ba? Dinaan ko na sa kanta. Kasi daw Jojo Chavez, kaya ako kinakanta yung mga bagay na gusto kong iparating sa mga bobot tangang mga DDS, mas nauunawaan daw nila. Di ba? Mas nauunawaan ng mga tangat bobo kapag kakinanta mo yung mensaheng gusto mong ipahatid sa kanila.
Di ba? Oh, ano ba yung nasa picture? Si Sarah. Oh. Wala akong ginawa dyan. Ha? Natural na natural niya yan. Di ba? Oh, sino ba yan? Yan na nga siya na nga. Oh. Kanta pa uli. Kasi nga ganun eh. Alam kong mali na, pero di ko kayang bumitaw. Ganon. Ganon ang mga vlogger ni Sarang Baliw. Sa kamukha ni Lustay na Chucky. Walang nga. Oh, alam nyo na ngayon, mga kababayan, ha? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.